So mga kabanat, ano ko lang itong nakita kong picture at kasunod nito mayroon akong video na interview ni Senador Gordon sa palabas ng News 5 at konting sinipi ko lang para makita nyo, marang 3 minutes o 4 minutes siguro yon. So bago yan, ito muna yung mainit-init kasi ngayon yung banatan talaga sa pagitan ni Senador Go at saka Senador Drilon Senador Richard Gordon, kung saan sinabi niya dito kasi parang 'di ba nagsabi si Go na anong pakialam mo kung malapit ako kay Pangulo. Yun, ito naman ang sagot ni Senador Gordon, wala akong pakialam sa pagkakaibigan nila, pero kung ang pagkakaibigan nila ay may nangyayaring mahiwaga na napabayaan ang mga tao, ay may pakialam ako, because you cannot divorce yourself sa pag ikaw ay leader o kaya ikaw ay senador, you cannot serve to master daw. Ang master are the people. So sinabi niya hindi pwede daw hindi pwede maglingkod ang isang sa dalawang master. Dapat isa lang. Tama naman 'yan. Ang tao lamang. Hindi pwede yung loyalty mo ay sa Pangulo at hindi sa tao. Ibig sabihin siguro pinapaabot ni Senador Gordon na ang loyalty dapat ni Senador Go hindi kay sa Pangulong Duterte kundi sa tao. Kasi sinabi niya naman taong naghalal sa kanya, dapat sa tao. Yan ang masalamuot ngayon. Ito ata yung eleksyon na palapit na, tila mas maingay pa kahit nasa gitna tayo ng pandemya. Ngayon ang pinakapunto kasi dito, dahil nga dito sa overpriced na PPA, imagine mo yung face shield. Sino ba nakabili dito ng face shield? Paki-comment nga sa baba mga kabanat kung kayo nakabili ba kayo ng face shield na sa halagang 120 peso. Nakabili ba kayo? Yun kasi yung yung kasing aligasyon. Alam ko ang face shield inabutan ko sa gitna ng pandemya, 60 pesos, 70 pesos mayroon nagtitinda niyan. 60 pesos, 70 pesos, face shield. Yung face mask, normal yan, inabutan ko mayroong 20 peso. 5 pesos, 10 peso. Yung nakabili ako niyan sa 10 pesos sa pero na last year pa yun. Pero yung na binili nitong mga nasa hanay ng gobyerno ay nasa 27. Napakamahal, di ba? 27 peso isang face mask. So yan ngayon ang inaalma nitong mga senador na ito. At ngayon itong si Banatbay naman tumitira ngayon, binabanatan itong sila ni Senador Gordon, Senador Ping Lacson, kung ano-anong pinagbabanat. Parang kinukuha niyo mga previous mga video, mga alam mo na, attack dog nga. Ang sa akin lang, hindi ako sang-ayon na ganun. Alam naman natin na itong mga tao nito ay maraming kamalian. Binabatikos nga natin to minsan dahil nga lalo na doon sa ginawa niya kay itong si Senador Ping Lacson, hindi tama yung ginawa niya. Lalo na doon sa panukala niya sa report niya nung nakarang pagdinig patungkol sa mga Makabayan Black, na ang report niya aalisan ng kapangyarihan itong si General Parlade, at nangyari nga. Doon hindi ako sang-ayon talaga doon Doon makikita mo na hindi loyal din yung pananaw ni Ping Lacson, hindi para sa bayan. Para kita ko yan na sa ginawa nga noon na yung tao ay nagsisilbi lang, ay pinaboran niya pa yung isang grupo na yun. So yun, dahil sa pagdinig dito, nakita naman natin na talagang layunin nila ay alamin, bagamat may mga personal na interest, dahil nga kapwa ito tatakbo, sa kabila kapwa di tatakbo, hindi maiwasan na may mga personal interest yan. Pero ang titingnan natin talaga kung may mga punto yung sinasabi nila. Ngayon, kung talagang itong mga senador na ito ay nag-iingay lang dahil sa personal nila at na kinalaunan walang nangyari pala, sa madalang sabi, puro hearsay pa lang sinasabi nila para masiraan lang. Halimbawa si Senador Go, ay talagang sa kanila babagsak ito. Walang dapat katakutan yung sa kabila kung talagang wala silang ginagawa. Yun ang masasabi natin, di ba? Kasi kung matino ka naman, wala kang nagawa, anong katakutan mo? Kahit mag-imbestiga sila dyan, kahit hulong katon pa nila yung lahat, kung wala ka namang ginawang masama, ay walang mangyayari sa'yo, di ba? Yan ang dapat tingnan natin. Pero kung wala pang ang investigasyon, masyado ka ng defensive, tilang may tinatago kang mabahong utot na hindi ka mapakali kung saan mo ibuga, talagang magtataka yung tao, di ba?
Tapos sinabi ni Senador Gordon, hindi ko lang isingit kasi, yung interview din ni Tito Soto, doon kay President Duterte, na si Presidente Anya, mahilig manood daw ng YouTube. So, pumasok sa isip ko, hindi na ko naman sinabing totoo ito pero sa isip ko lang, hindi kaya yung video ni Banat Ba yung lagi niyang pinanonood? Yun siguro. Ngayon, kung doon ka nanonood, ngayon, alam mo naman, itong si Banat Bay, tinitira ngayon si Isko Moreno kung ano-anong pinagsasabi. Ako wala akong question doon eh. Lagi nilang pinaplug na kasama ni Isko Moreno itong si Juma Season. Ang dami namang mga politiko dyan na kasama, kahit si President Duterte, kasama niya ang mga makakaliwang grupo. I-relate mo ba sa doon? Hindi. Dahil normal, napicturan nga siguro. Si Gordon, nilagay din nila kasama itong si dating namatay si JB Sebastian, dinidikit din nila doon. Kasi hindi ibig sabihin nga kasama mo isang tao, ikaw na, kasama mo na sila doon. Dapat maintindihan yan. Hindi ako ganun eh. Ako tinitingnan ko talagang makikita nating motibo kung talagang kasama ka. Hindi yung nakadikit ka lang doon, napicturan ka, kasama mo, iisipin ka agad nila, ano mo doon. Ito kasi si Mayor Isko Moreno, sisingit ko lang, may balita-balita tatakbo to ng pagka-presidente. Ngayon sinisiraan nila, lalo na sa ginawang bakuna diyan sa Manila na nung nalubog sa tubig. Hindi naman kasalanan ni Mayor Isko Moreno yon na biglang umulan. Sa time na yun kasi yung araw din na nagkaroon ng bakuna, nagpila pa rin yung tao kahit nagbaha. So maling sabi, hindi nakapaghanda. So sinisi nila si Mayor Isko Moreno at binanatan ngayon ni Presidente Duterte. Sa akin mali. Una, yung dapat din, tiningnan nila mabuti, hindi yung banat ng banat. So, dahil nga ganun, tinatira na. So, panoorin mo to mga kabanat, meron akong konting ipakita sa inyong video. At ito'y interview ni Senador Gordon patungkol sa mga sagot ni Senador Gordon dito kay Senador Go. Ano ba talaga yung balak ng mga kapwa senador? Ano bang gagawin nila kay Senador Go? Dahil nga mayroong kumakalat na itong mga tao na ito yung nagbumili ng mga overpriced na PBA ay labas-pasok kanya kay Senador Go. Hindi natin alam kung anong klase. Papanoorin nyo naman ito mga kabanat. Sana ang video na ito wag naman i-copyright ng News 5 kasi konti lang para pakita ko lang sa inyo kung totoo yung sinasabi natin na itong So sana ang video na ito, ang ipapalabas ko nyo ay credit to News 5. Sana wag nyong titirahin ito. Pagka gusto nyo itatanggalin, mag-PM na lang kayo muna o magko-comment para ma-actionan natin. I-delete yung video kung ayaw nyo talaga. Diba? So, yan. Panoorin nyo muna to. Nakakaawa tayo. PPE, talaga kawawa tayo. At hindi naman kailangan yung face mask. Nagpilit na magbenta ng face shield, no? Yung face mask, andun na ako, pero mahal pa rin. Napakamahal pa rin. So, yun ang nangyayari. I just want to explain something na sinasabi niya about Bongo. Wala akong sinabi na gagawin na namin na siya ay mag-ethics. Ang tinanong ko lang yung mga kasama ko, baka magkaroon tayo ng problema dahil lumalabas palagi yung itong tatlong ito na nandun sa opisina ni Bong. Sabi ko, baka mamaya dumating ang oras na may magkukumplay. Ayoko namang kapwa natin senador dito sa Blue Ribbon. Hindi ko gagawin yan, kako. Kaya we may have to go to ethics para mas maganda doon dahil yun ang pakay ng ethics committee to punish disorderly behavior, and there are many precedents towards that. Sila Senator Enrile, na-reprimand yan. Sila Senator Alvarez nung araw. Tapos ang mabibigat yung si Los Peña. I think he got suspended for the rest of his term. Hindi na siya nakabalik. Maraming mga ganyan. Delikado pala si Go dito. Dapat doon. Ang tinake ni Bongo na tinatalo ko siya at binubuli niyo raw, Senator. Kung may mali siya. Niyo raw. Ako ang binubuli. Ako ang sinasabihan. Hindi niyo pinapasalita. Parang resource person daw ang trato niyo imbis na colleague. Napakaingat ko. Lord, nung isang araw, nung una pa lang sabi niya, pwede ba magsalita, bugbog sarado na ako. Pwede ba ako? Sabi ko, sure, Bong. Sabi ko, sige. Nagpasubali ako sa mga tao natin, mga kasama ko. Dahil, alam mo, pagka hindi mo natawag at nasa pila yan, magagalit yan. So sabi ko, Senator Go would like to speak first ahead of you
because sabi niya, he wants to explain right away kung na wala siyang kinalaman dito sa mga law na ito. Eh, ang ginawa niya, yung usual song and dance niya, na kami ni Presidente, nilalabanan namin ng corruption, ayaw namin ng corruption, gano'n. Sabi ko, Senator Go, you asked permission and I gave it to you. Please, get to the point. Sabi mo, papaliwanag ka kay Lau. Sinabi niya lang na, hindi ko aid yan. Hindi ko assistant yan. Hindi nagre-report sa akin yan. Pero hindi niya pinaliwanag, how can they not report to you kung ikaw ang head ikaw ang SAP, hawak mo yung PMS. Sure, may PMS head, si Andy Cui. Pero yung tatlong mga taong yan, panipawang mga tiga Davao, ay nalagay dyan, undersecretary kagad. Even Mr. Lau could not accept the fact na napakaswerte niya na nalalagay siya sa matataas sa posisyon kagad. In this government, you cannot be anywhere unless you have backup. And that backup is very, very strong. And when you're near the corridor of power, and you're from the same province, and the chances are there will be a preponderance of suspicion na nakuha mo yan dahil may pakay ka. Especially, sa bandang huli. Pag tinignan mo yung bandang huli, hanggang sa umpisa, bandang huli muna tayo. Bandang huli, nag-apply si Lau sa ombudsman. Lau Sumatra siya. Nag-apply sila tatlo. Yung yung asawa ng unang judge na na-appoint, si Anderson Law. At siya ngayon ay na-recommend, together with 2 other people from Davao, for the ombudsman in Mindanao. Wow. Nakasama naman ni Ko, may mga pirma siya doon sa mga transaction dito sa DBMPS, ay naging ombudsman. Deputy Executive Director at ang title niya on ombudsman. Siya ay dati na Procurement Service Officer ng Department of Budget and Management in the PSDBM. So tatlo sila, ang common denominator, magagalit naman sa akin sila, wala akong pinapatutsada rito, sila under PMS. Lahat sila naging USEC, lahat sila kahit na bagito sila, sabi nga ni Senator Dillon, napakaswerte naman ninyo. Siyempre dapat tatanungin muna yung secretary kung papayag siya dahil kailangan makasundo niya yan. Walang ganon eh. Walang ganon. Ito yung sinasabi ni Senator Drilon na meron silang MBA. MBA? May backer ako. Yan Tama. May backer ako. So yun ang video mga kabanat, yun napakinggan yung diskusyon. So sana magkaroon ng pagdinig ulit. So bukas hanapin ko itong, may part 2 kasi itong pagdinig mga kabanat eh. At titingnan ko yung part doon para gusto ko makita itong binabanggit ni Senador Drilon na story niya na nagpapaliwanag. So doon nakapart siguro yung in-upload ko rin na video. Kung gusto ko makuha ko mula sa Senate para hindi tayo kasi pag kinuha ko doon sa upload ni Bongo ay naka-edit na. Mas maganda galing sa Senate hearing. So titingnan ko bukas, no. So mayroon din ako dito kay Drilon. Ngayon nakita ko kasi in-update doon sa Malacanang TV kung saan itong si Drilon nandito nga sa cellphone ko magmura na daw. Medyo hindi rin to maganda. Business din kasing usa utak ni Drilon. Yung pag magpapatis ka ng COVID ay mumura na daw. Parang sinabi niya dito ipinatupad na sa Sabado, September 4. So anong araw to? Sa sunod sa Sabado pa, ang 25% na bawas sa presyo ng swab test at saliva test, PCR test, at inaalok ng Philippine Red Cross PRC. Swab test ay nagiging 2,800 lang mula sa dating 3,800. Nako, ito yung ayaw. Sa ibang bansa, binabalita, kahit nagko-comment sa ibang bansa, libre yung swab test. Kaya, ginagawang business. Ito dapat titingnan din dito eh. Pag tiningnan ito, damay dito yung mga swapang ng mga senador din. Like ito. Kasi nakalagay dito, ayon kay PRC Chairperson CEO Senador Richard Gordon, CEO na pala ito, ibinababa ang presyo ng PCR, RT-PCR test bilang tulong sa mga mamamayan upang madami pa ang makapag-test sa COVID. So anong purpose? Tanong ko, anong maitulong ng RT-PCR test sa pagsosolve ng COVID? 'Di ba? Titis mo ako ngayon. Titis mo ako ngayon next week. So
15 days, isi-test na naman ako. Pinagkikitaan mga kababayan. Mga kabanat, ang RT-PCR test hindi layunin para sasabihin nila masugpuin ko ang virus na ito, kundi para kumita sila. Kasi alam na natin na every month o every 15 days ay nagtitest yan ng sa tinatawag swab test. So every month, another, ang kapakamahal napakamahal. Yung saliva test, magiging 1,500 yan mula sa dating 2,000. So, Drilon, medyo sablay ka dito, hindi maganda yung ginagawa mo. Talagang pera talaga. So, dapat nga, kaya sinasabi ko lagi, dapat pating itong swab test na ito ay talagang imbestigahan kung talaga bang ginagawa nilang hanap buhay. Kasi pag ngayon ay ginagawa nilang hanap buhay dito, may pananagutan sila sa batas. Hindi na pagtulong o talagang layunin nila, hindi na para maibsan itong kaya natin, kundi pusto na nilang kumita ng pera. Dapat doon maaksyonan din ito sa mga senador dyan na matino. Pwede si Senador Bongo, pwede rin mag-create ng ganito. Yamang bumabanat itong si Drilon. Try mo kaya i-try dito para ma-solve din ito. Kasi nakita natin talagang pera yung usapan. Sa ibang bansa, sabi nga dito, nagko-comment sa ibang bansa, libre, unlimited pa ang swab test. Malaya ka, unlimited ka sa Japan. Dito sa ating bansa, pera talagang usapan. At saka kanya-kanya. Hindi lang kanya-kanya talagang swab test. Halimbawa, ibang grupo, ito, Red Cross, napakamahal, 2,800, imagine mo, 3,000. Napakalaking pera yan, mga kabanat. Mabuti na sana kung one-time swab test. Mamaya, saan ka lilipat? Swab test ka, lipat ka doon, swab test ka dito, swab test doon. So, di ba? Napalagay nila ang swab test ay nakakatulong sa pagsusob nitong virus na ito. Hindi Walang nagsasabi nakakatulong yan. Kundi nakakaperwisyo dahil naaalarma. Ang dapat ng hanapin ng mga ito, dahil yung mga expert nga ito, yung expert ni Duque, ay yung sagot talaga sa problema natin. Ano ang sagot nyo? Dito. Sapat na ba sa inyo ang ginagawa nyo? Puro lockdown? O kagaya dito sa amin, 15 days. Nag-lockdown kami nung di ako magkakamali. 14 days din nag-lockdown kami, 15 days o 14 days. Nag-start ata kami mga 17 eh. Nag-lockdown kami. Per barangay lang 'yon, nag-lockdown. Natatapos sa parang August 31. Pagdating ng August 31, nag-declare na naman yung buong lalawigan na namin na mag-lockdown. So damay na lang kami. Ngayon nagkaroon kami ng isang buwan na lockdown. So sa araw ng bukas, ang panukala ay bawal lumabas lahat ng tao sa bahay. Baga, totally lockdown, bawal lumabas. GCQ yan ha. Pero ang ganyang protocol sa ECQ na Pero ngayon, siyempre, dahil yan ang panukala, sundin natin. Pero walang problema yan. Pero ang tanong ko, pagkatapos ng ganyang pananaw o ganyang protocol, ano mangyari na naman? Sige nga, yan ba'y nakakasolve? Ang sa akin lang kasi, hindi ko sabing kinokontra ko yan. Dapat maghanap talaga sila ng solusyon. Pag-aralan nila mabuti. Mga expert na mga yan, titingnan nila, matatalino na nga yan. Magsama-sama sila isipin, ano bang dapat kailangan sa bansa talaga? Nasapat lang ba sa atin na puro lockdown na lang? Lockdown na lang? Kawawa yung mga tao eh. Ngayon, itong araw na ito, bawal yung mga non-essential magtinda. Imagine mo, 14 days yung mga barbero dyan, mga ibang mga nagtitinda ay bawal. Ganyan, bawal. So, ano yun? So, stress ang abutin nila, gutom. Yan ba'y nakakatulong o di nakakahirap? Yan kasi once nga na-stress yung tao, another, bababa yung immune system. So, madaling mahawaan na stress. Lalo na kung yung isang tao, walang isang kahig, isang tuka, 14 days, wala ka makikitang anong ikakainin mo. Ang iniisip mo ang kakainin, bukas iisipin mo anong kakainin mo. Yan ay stress. So, dyan nagka-create ng dapat maisip ng gobyerno yan eh. At sa akin lang, itong virus na ito, pag sa akin lang pananaw, hindi naman siya talaga killer eh. Hindi siya killer mga kababayan, mga kabanat. Kasi pag sinabing killer, yan, sana kahit 20%, kahit 10% malang natigok sana sa nahawaan, wala eh. Di ba? Lahat naman natigi, puro may mga existing na mga sakit, yung malulubha na eh. Di ba? Ay, titingnan mo. O sasabihin, ito, hindi walang sakit. Ano naman kinamatay niya? Stroke. Stroke. Stroke ba? Hindi normal. Normal. Karamihan ng tao ay nasa stroke. Di ba? Lalo na kung panahon ng tag-init, napakarami mga kabanat na na-stroke dyan dahil sa sobrang init.
So iba napapasok doon sa ano dahil tinitest nila nagpapositibo. Yan mga simpleng sa napaka-simpleng argumento pero nakikita mong realidad na itong sakit na ito dapat hindi masyadong kakatakutan, 'di ba? At saka maghanap talaga ng ibang kagaya ni Governor Gwen Garcia, naghahanap ng paraan. Ngayon dapat sanang gawin ng gobyerno. Hindi masyadong natataranta. Kasi kung natataranta ka, wala ka ng ibang iisipin. Paulit-ulit lang ginagawa mo, parang grade 1 ka hanggang 1-2 taon na, grade 1 ka pa rin. Tingnan mo nangyayari. Nag-start nung lockdown nakarang 2021, March. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa. Walang improvement. Wala namang solusyon. So, o ngayon, may balita sila, itong kulam na ito. Medyo ikokod ko na lang yung kulam. Sinasabi nila, itong sinubak ay bumaba daw ang efficacy. Sa loob ng 6 months daw, parang hindi na kayang suportahan itong isang variant na ito. So, ano nangyari? Ngayon, yung isang Moderniyang, hindi ko lang babanggitin yung pangalan, siguro balita nyo. Ngayon, sa Japan, ay mayroon daw stainless. May halong stainless. Imagine mo yung mga ganyan. Nakakalungkot mga kabanat na itong gobyerno natin. Hindi ko sa sinasabi, kinukontra ko itong ginagawa nila, yung sunod niya natin. Nga lang, sa akin lang, pagkatapos ng ganitong ginagawa nila, ano namang susunod? Tapos nito, luluwagan. Tapos hihigpit, luluwagan. Diba? Parang, ganyan na lang ba tayo? Hanggang yan na lang na ba tayo? Sabala, yung mga mayayaman, nagyayaman, lalo itong si Gordon, dahil siya nag-introduce itong, may nalalaman pa promo. Nasa swab test. Nakapokus sa swab test kasi malaking pera dyan. Imagine mo, everyday 60,000 ang sa swab test mo. Palang itatimes mo yan sa halimbawa, tatry natin. 60,000, halimbawa, 60,000. Itatimes mo sa, palagay natin, 1.5 na lang. O magkano na? Napakalaking pera. Hindi na nga mag-count sa sa calculator sa cellphone. Talagang, grabe mga kabanat, 60,000, itatimes natin sa 1.5, Medyo hindi kasi ako, di mo ko, paano mabasahin ito? 1.A. Yan. Paano ba ito, yun ang type 1.A, billion ba to? Yan ang talagang ginagawa nilang, dapat, talagang seryoso yung gobyerno na sugpuin ito. Talagang marami namang silang pera. Bakit hindi nila itry lahat, sagutin nila yung swab test, lahat, swab test nila. O yun naman talagang layo nila, puro swab test. Gusto nila malaman kung ilang tao yung positibo sa ating bansa. Bakit hindi nila swab test? At saka ito pa mga kabanat, i-add ko na lang, kasi last video ko na ito para bukas na tayo ulit usap-usap. Last ko lang ito. Ang sa akin lang, kung ako talagang masunod dyan, ang ginawa sana ng gobyerno mga kabanat, ito, ang ginawa nilang binaksinan lahat, yung Manila sana. Yan sana, ginawa nila, huwag mo nang baksinan yung nasa probinsya. Sa akin sana, gusto ko dyan mangyari, kung akong masusunod, ako halimbawa ang head ng IATF, ang unahin ko, Metro Manila Gawin ko yung 100% fully vaccinated dyan. Yun talaga. Kasi doon dumadaan yung tao Kasi sinasabi nila, once nga na-vaccinated ka, parang hindi ka na-carrier. Yun ang sinasabi nila. Parang medyo may protection ka na. So gawin nila, inuna nila yung Manila, fully vaccinated. Sunod yung mga karating lugar, step by step ba? Pero talagang sunod-sunod, kumbaga sa daloy ng baha. Pag ganun, dahan-dahan, pero talagang solid. Hindi yung ginagawa nila mga kabanat, lagay sila sa ganitong lugar, lagay sila sa ganitong gula, parang ginagawa, nag-spray lang, parang putak-bugtak. Ay, ano nangyari? Wala. Yan sana, kung ako yung namasunod, ang ginawa ko dyan, inuna ko yung Manila Inuna ko yung Manila. Tapos susunod yung mga probinsya. Para madali yung Halimbawa, 8 million ang sa Manila. 8 million yung tao. Bumili ako ng 16 million na dosage. So, tapos ang Manila kagad. Susunod, halimbawa, Bulacan. Ilang tao yun sa Bulacan? Palagay natin, 8 million ulit. Bili 16 million ulit. Ganun. Dandahan. Parang minsanan lang, pero at least fully vaccinated ngayon. Ang ginagawa nila, turok ng tirok. Tinimagine mo, 29,000 na daw naturokan nila, pero yung fully vaccinated, 13 million lang. Anong klaseng yan? Anong klaseng ginagawa yan?
Nakita yung napakarami yung single dose lang. Napakarami nila yung pero ang dami na binili. Ngayon, may dumating na naman. Sana unahin nila, i-fully vaccinated nila. Kung importante, yung talagang yung naturukan nila, unahin, hindi ginagawa. Tinuturok-turukan nila isa-isa eh. Dapat sana, kung naturukan ka ngayon, schedule mo. 21 days kasi dapat yan mga kabanat. Maturukan ko na kasi pag hindi daw yan, ay talagang mawawala din yung visa yan kung hindi ka pa na fully vaccinated. Yan ang pagkakaalam ko. Yan talaga mga kabanat. So, yan ang opinion ko dito about sa video nasaksak sinagol o baka nalo-halo yung nakakalungkot lang kasi mga kabanat na lagi nilang ganyan, puro lockdown dito, lockdown doon. Hindi siya sinasabi natin na against tayo sa lockdown. Pero ang sa akin lang, pagkatapos ng lockdown, ano naman yung susunod? Di ba? Luluwagan na naman nila. Malaya na naman. Tapos, susunod, lockdown naman. So, hanggang kailan tayo pag ganyan pa ulit-ulit kung hindi nag-iisip? Kung hindi iisip ng paraan, o hindi kaya sila mag-isip ng gamot na magpapalakas ng immune system ng mga tao? O hindi kaya sila maglalagay ng tauhan dyan sa palibot nga siya nang babantay na, kayo, ang face mask nyo, mag-face mask kayo. Wag niyong alisin sa bunga kasi karamihan din naman sa Pinoy pag nagsuot ng face mask, labas ang bunganga. Di ba? Realidad yan. Lalo na pag panay ka daldal, talagang nagpe-face mask ka. Pag nagsasalita, humuhulog talaga sa bunganga yun. Yung face mask. So, dapat may nagbabanta. Yan dapat ang gawin ng gobyerno. Halimbawa, sa palengke, kailangan nandun pa rin yung tao. Nakaabang sila. Social distancing kung gusto nila talaga. Pero hindi yung ila-lockdown mo. Tigil yung hanap buhay ng tao. 14 days lang. Pagkatapos ng 14 days, balik na naman. So, balik din naman yung virus. Di ba? Ganun din naman. At saka, isipin natin, yung virus, kahit anong gawin mo dito, kahit ipaulanan mo pa yung buong mundo ng bakuna, hindi mo maalis yan mga kabanat. Hindi mo maalis yan. Ang gagawin talaga ng tao, ituring mo na ito na isang karaniwang sakit na, nandyan na siya sa mundo, hindi mo na maalis like lagnat. Ang lagnat, may season na taglagnat. Di ba? Ganon din nangyayari. Di ba? May season na taglagnat. Yung bago man tag-ulan, di ba? Ngayon, taglagnat, trangkaso. May panahon na tagtrangkaso eh. May panahon din yung tagtinggi. Parang ganun, imaginein mo na yung tong virus na ito, ganyan yung sistema niya. Pero kung kakatakutan mo, parang nababahala ka dahil sa mga sa ginagawa nila ito. Isa na itong siguro doon, test ng test. So, para kumita ng pera, tumatiba-tiba yung Red Cross kasi CEO pala ito ng na yan. So, yan. Yan ang nasasabi natin na may mga personal na agenda mga to. Kaya, tiba-tiba sila sa panahon ng pandemya. Walang paki mga yan eh. Kaya lang pinagkikitaan ito mga kabanat yung ginagawa nila. Dapat sana kung talagang gusto patunayan nila na hindi sila kumikita, i-try nila i-libre yan. Di ba? I-try na sagutin lahat ng gobyerno. Tingnan natin. Di ba? Sa protest, ang ginagawa kasi nila every 15 days, lalo na kung ikaw ay regular na pumapasok sa mga talagang sa pagkakaalam ko, hindi correct mo na ako kung mali ako every 15 days ay tila nagpapaswab test sa mga yan eh. 'Di ba? So another 15 days ay kumikita ng pera yung mga to. Kung sino man yung nag-invest yan. So talagang hanap buhay. Gusto lang kumita ng pera. So yun ang last video ko mga kabanat at good evening at ingat kayo palagi at good night. See you tomorrow ulit.